So actual naman tayo dito sa unit. Kasi ito ay actual niya na how does it performs, how does it works. Diba? Dito ngayon tayo. So pinaliwanag ko muna yung trabaho niya para kasi kapag nandun ka na sa loob ng sasakyan, hindi mo na po yung makikita, di ba? So yung idea muna ng how does it works para ma-imagine niyo kung paano yan gumagalaw. Yan, kung paano yung gumagana. Okay? So dito tayo kay Smiley. Pasok tayo rito. Ito kasi yung ganitong unit, wala itong temperature gauge. Yan, nilagyan ko lang po ito ng HUD. Yan, HUD ang nagmo-monitor po yan. Mag-start tayo ng cold start. Yan, cold start tayo, cold start. Yan, kaya tinan nyo po ang kanyang minor. Kapag malamig, mataas. Yan, mataas ka tapos nakakulay green pa. Ibig sabihin niya cold pa. So, unti-unti naman po yan bababa. Kasi may thermostat. Ayan po yan. Pagdating mo naman dito sa HUD, dahil naka-block nga yung engine mo, naka-block ang thermostat, etong ECT, ang binabasa niyan, yung temperature ng makina. So, kailangan ma-reach niya yung optimal temp as soon as possible. Kaya ganyan yan, ang taas na minor. 35. 36. Kaya mga kanor, hindi po yan tinatanggal. Malaking bagay po ang thermostat sa makina. Major component po ang tawag yan. Major is parang injector yan. Ang bilis niya. Kaya pag walang thermostat yan, ang tagal umakyat yan, sir. Ito mabilis. Ngayon kailangan yan at least makuha niya yung 55 degrees Celsius para tuluyan ang bumaba yung kanyang RPM. So 45, 46. Kasi kailangan maintindihan po muna natin bago tayo pumunta dito. Si Mang Kanor kasi syempre wala naman siyang aparato. Hindi niya naiintindihan kasi yan Kasi paulit-ulit ang dami nang nasisirang makina dahil niya pagtanggal-tanggal ng thermostat. O yan, so almost 5 degrees Celsius na lang. Diba ang bilis naman niya nakukuha wala pa tayong mga 2 minuto. Madali niya makuha yan. Kasi naka-block pa yung thermostat, nakasara pa. Ayan na, so 54. Pagdating ng 55 degrees Celsius, wala na. Kasi 55 degrees Celsius, wala na. Bababa na itong niya, yung RPM. Dire-diretso na yan hanggang makuha niya na yan. Copy? So, ganun lang kasimple mga paps. Aircon, mainit So hanggat hindi nagbubukas ang thermostat, tuloy-tuloy pong iinit yan. Bilis pong iinit yan. Pero pag tinanggal niyo po thermostat, tapos nagbukas kayo ng aircon, lalo pong bababa yan. O kaya rekta yung fan. Hindi po gagalaw ang ECT nyo. Lagi po yung nakataas ang minor. Habol ng habol ngayon yung, mababa na Habol ng habol ngayon, yung computer box, yung ECU, doon sa temperature. Hanggat hindi umaabot, hindi niya nakukuha yung 55 degrees Celsius, tira siya ng tira. Kaya matakaw sa gas. Ngayon, tinan nyo mga paps, obserbahan natin to. Sabi doon sa aking temperature, thermostat rating, pinatay ko na muna yung aircon. Para maintindihan nyo mga paps, tinan nyo. Ang thermostat rate ng sasakyan ko is 88 degrees Celsius. So meaning to say, ang set limit niya is 88 degrees Celsius bago siya bumukas. Nasa 68 pa lang. Ngayon kapag po yan ay bumukas na ang thermostat, makikita nyo po, kahit hindi mag-open auxiliary fan, bababa ang temperature. Kasi nagbukas po ang thermostat mechanically. So paano siya nagbukas? Dahil po na-detect niya yung init na set limit sa kanya. Kasi mechanical siya, hindi siya electronic. Ito pong nakikita natin ay ibinabato lang po ito ng ECT, ng sending unit. Yan. Iba pa rin po yan doon sa thermosensor switch. So tatlo silang nagmamanage niyan. Thermostat, thermosensor switch, at saka sending unit. Ang trabaho lang po niyan ay magbigay sa atin ng information kung nasaan na ang actual temperature ng engine. Ang thermosensor switch, ayan po ay magti-trigger kapag na-reach naman niya yung set limit na 100 degrees Celsius doon pa rin sa coolant. Tapos magsiswitch siya under ang auxiliary fan.
Ang thermostat naman, magbubukas yan kung ano ang limit, set limit ng thermostat mo, kung yan ay 82, 88, 76.5, 78 degrees Celsius, and so on and so forth. So ito, nasa 80 degrees Celsius na ako. Ibig sabihin yan, sir, nakasara pa rin ang thermostat ko. So pag nagbukas yan, unti-unti, makita nyo kahit hindi naka-on ang fan, bababa ang temperature. Bakit ganun? Kasi po bumukas ang thermostat. Nag-switch siya ng coolant. Okay, nirelease niya yung mainit, pumasok yung malamig, babalik na naman siya sa sweet spot. Okay, copy? So, intayin lang po natin kasi 82 degrees Celsius na. Makikita niyo po yan bilang bababa yung temperature ko niyan. Na hindi naman tumatakbo ang fan. Rinig niyo ba kung halimbawa tumakbo yung fan? Kunyari, i-on ko ang aircon. Naririnig naman di ba? Tapos tumataas na yung ayan, sige. Ang RPM. So, 90 na. So nagbukas na ang ko niyan, pabukas na ng paunti-unti ang thermostat kasi 88 degrees Celsius. Tingnan niyo po mabuti, pag masdan niyo lang mabuti mga paps ha. Bigla po yan bababa. Ayan, pag bumaba po yan, mabilis kasi magpapalit yung may bomba kasi ng water pump. So mabilis po magpapalit yan ng coolant. Lalabas ang mainit, papasok ang malamig. Hangga't hindi naman niya kailangan na magpalamig ng sistema, hindi man under ang auxiliary fan. Yan, 92. Yan, basta yung 88 degrees Celsius ko na thermostat, yan po ay unti-unti nang bubukas. So unti-unti na rin po yan magre-release ng coolant. Yan. So 100 degrees Celsius, nakaset po yan, auxiliary fan. Yan. So ang ganda-ganda naman ng kanyang RPM, 'di ba? Smooth na smooth, mababa na siya kanina 2000 RPM pag start mo. Yan. Ngayon mababa na, optimal temp na kagad siya. 3 degrees Celsius na lang mga paps, under na yung auxiliary fan. Yan, 100 degrees, under na yung kanyang fan. Under na yung fan niya. So kailangan mamamatay naman ang fan 95 degrees Celsius. So maabot yan hanggang 102 degrees Celsius, yung mga ganyan. Yan na, bababa na yan. Yan, mabilis naman po yung bababa. Ilang segundo lang. Wala pang 30 seconds. Balik na siya sa dati. Kaya pag tinanggal mo ang thermostat, atodas ka na dyan, Mang Kanor. Ito yung sinasabi ko, dinistara na naman siya. Balik na naman siya doon sa kanyang saradong close position. Paulit-ulit na naman po na process yan. Open, close, open, close. Itong temperature mo, bababa, tataas, bababa, tataas. Diyan lang po sa limit na yan. Yan, scan. Yan, paulit-ulit lang po yan, Mang Kanor. 100 siya kanina, bumaba na naman. Diba, 86 degrees Celsius na naman siya. Tapos aakyat na naman yan, 87, 8. Diyos ko po, Mario Joseph, Mang Kanor, napakasimple-simpleng science ng thermostat. Gigil na gigil kang tanggalin. Diyos ko po, Mario Joseph, yan ang trabaho niyan. Diba, 88 na naman, 89, 90, magbilang ka na naman dyan, Mang Kanor, tignan mo mabuti. Pagdating ng 100 yan, bababa na naman kasi magbubukas na naman ang thermostat. Yan, tingnan mo. Diba, 96, panoorin mo lang one time, Mang Kanor, tignan mo lang mabuti. Yan 98 na, Mang Kanor. 99. Ba't takot na takot ka sa thermostat? Ba't inaalis mo yan? 100, 101, 102, baba na naman yan. 101. Pagmasdan mo mabuti, Mang Kanor. Yan na, nagbukas na thermostat. Baba na naman siya, Mang Kanor. 97, 95, 92, ano pa yan? Di ba? 88 na naman, 87. Tapos hanggang dyan lang siya. 88 na naman. Paulit-ulit. So maliwanag po yan mga paps. Sana meron na naman tayong nakuha kahit konting-konti lang. And so bago ko to patayin, pandarin ko muna yung pan kasi minsan ito yung pag pinatay mo ang makina lalong tumataas pa yung temperature niyan. Ayan, so under lang muna yung pan niya. Pag namatay na yung pan, saka ko lang yung pinapatay kasi nagpe-pressure Ayan. So pag namatay na po yung pan, dyan ko na po pinapatay yung engine ko. Copy? Yan, yan. Sa 95 degrees Celsius, patay na yan. Okay, so pababa ng pababa. Dyan ako magpapatay ngayon ng makina kasi patay ang pressure. Okay, so siguro makakita na naman yan. Bukod sa push start,
O, yung ibang mga tarantado dyan, patay agad ang makina, yung mga tropa na rin. O bakit ganun, kailangan pa bang ganun-ganunin? Ayan, magpakulo ka muna ng tubig sa takure. Copy. Yun, so, ayan na nga po, yung actual na pag-explain dito sa thermostat. Original yan na thermostat yung sinample ko sa inyo. Kasi kailangan nag-i-stock na ako ng mga ganyan. Okay, yan. Lalat, dala-dalawa yung unit ko rito. So, pares gusto lang napalitan na ng thermostat. Mga paps, kung bago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe na kayo sa Master Garage.